Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and a good day everyone. I am Nashin Moti Saidamin, and I am going to discuss the introduction of the continent of the Europe. So Europe is one of the seven continents of the world, known for its rich history, diverse cultures, and significant influence on global development. It is located entirely in the northern hemisphere. It is bordered by the Arctic Ocean to the north, Atlantic Ocean to the west, and Asia to the east. Ang Europe ay nagkakaroon ng 40 countries, kasama na dyan ang Russia, Sweden, England, Hungary, Poland, Italy, at marami pang iba. Ang Europe ay pangalawa sa pinakamaliit na kontinente sa mundo, ngunit pangalawa rin sa may pinakamaraming population sa kontinente ng mundo na nagkakaroon ng 744.5 million population as of this May 2025. Europe is commonly divided into 5 geographic regions, and the first one is the Northern Europe. Ang Northern Europe ay kasama na dyan yung mga country na United Kingdom, Ireland, Norway, Sweden, Denmark, Finland, Iceland, at marami pang iba. Ang Northern Europe ay kilala rin sa may pinakamalamig na climate. Pangalawa ay ang Southern Europe. Ang Southern Europe ay kasama na dyan ang mga country na Italy, Spain, Portugal, Greece, Malta, at marami pang iba. At ang Southern Europe naman ay kilala rin bilang isang tourist spot. Diyan maraming pumupunta yung mga turista dahil siguro sa may mga magagandang pinupuntahan or magagandang view. Pangatlo ay ang Western Europe. Kasama na dyan yung mga bansang France, Germany, Netherlands, Belgium, Switzerland, at marami pang iba. At ang Western Europe naman ay also known din sa pagiging political influence. Nandyan din sa mga bansang nabanggit ko kanina, dyan marami yung mga political, kumbaga mas maano sila sa politika or politician. So ang pang-apat ay ang Eastern Europe. Kasama na dyan yung mga country na Poland, Ukraine, Romania, Bulgaria, Hungary, Russia, at marami pang iba. At ang panghuli ay ang Central Europe. Ito ay sometimes considered a district region, including Germany, kasama na dyan yung Germany, Austria, Slovakia, Switzerland, Hungary, and Poland, at marami pang iba. Okay, so pag-usapan naman natin yung mga religion na meron sa Europa. So, Christianity is the most common identity in the Europe, and it is divided into three broad group, which is the Orthodox, the Protestant, and the Catholic. So, ano nga ba yung mga Catholic? Ang Catholic ay also called a Roman Catholic, at ang kanilang mga leader ay the Pope, base yon sa Vatican City. At ang mga kanilang paniniwala or belief is nag-emphasize ng authority of the church, yung mga tradition nila, yung mga sacrament, especially the Eucharist, at yung devotion nila kay Mary and the saint. So ang mga Christian or the Catholic ay naniniwala ng mga santo-santo, at ang kanilang sinasamba ay si Jesus. Ang Catholic din ang pinakamalaking grupo or pinakamalaking religion sa buong mundo. So pangalawa, yung Orthodox. Ang Orthodox ay kilala rin bilang Eastern Orthodox. Sa Orthodox naman is wala silang pinaniniwala ang leader nila. So ang mga belief nila is similar lang sa mga Catholic, which is pareho lang sila sa mga paniniwala sa sacraments and mga tradisyon nila, pero nagkaiba lang sa church authority at some practices. Like for example is yung sa Catholic, yung mga pari nila is hindi pwedeng mag-asawa, pero sa Orthodox is yung mga pari nila ay pwedeng mag-asawa. So pangatlo is the Protestant. Ang Protestant naman is nagsimula kay Martin Luther during the Reformation noong 1517.
So, yung mga belief naman nila is nag-emphasize ng the Bible alone and salvation by faith alone. So, yung mga Protestant is nireject nila yung mga Pope at yung mga yung mga karamihang tradisyon ng mga Catholic. There are many groups that included to Protestant, like for example is the Baptist or the Baptism, the Lutherans, and the Methodists. Okay, so let's talk about the currency or the money that the European country use. So sa Europa, commonly na ginagamit nila sa Europe is Euro. Pero hindi lahat ng mga European country is gumagamit ng Euro dahil yung iba is, like for example, is yung United Kingdom, they use British Pound, the Switzerland, they use Swiss franc, and the Sweden, they use Swedish krona. Europe is engaged heavily in foreign trade, thus making it and recognized as highly industrialized. Transportation system in Europe is highly developed. It is interconnecting the rivers and the canals, provide excellent inland water transportation in Central and Western Europe. So, like for example, sa mga transportation nila is yung Mittelland Canal sa Germany, which is yung mga bangka or yung mga ship ay hindi na kailangang dumaan pa sa dagat para lang makatawid ng Germany dahil meron na sila itong artificial waterway na pwedeng doon dumaan yung mga barko. So next is the map of the Europe. Makikita nyo sa PPT ko na nag-attach ako ng mapa ng Europe. At makikita nyo na ang mapa ng Europe is napakalaki, pero akalain nyo na pangalawa sa pinakamaliit na kontinente sa mundo. Pero kung titingnan nyo is napakalaki. Diba? So, that will be all. Thank you.